dyan na mabilis mag-approve and maliit lang yung kaltas at hindi siya 7 days at syempre SEC registered siya, ay panoorin nyo tong video natin dahil para sa inyo to. Mga ka-reloan, lilinawin ko lang po na hindi po tayo nagpo-promote, hindi po tayo agent, and hindi rin po tayo mga financial advisor. Ito pong video natin na to ay for educational purposes lamang po. And nasa inyo pa rin naman yung 100% na pagpapasya kung gusto nyo bang mag-loan dito o hindi. And mga ka-reloan, ito na nga i-share ko lang sa inyo yung experience ko. Etong loan application na to ay first time ko nga nakautang sa kanya nung nakaraan. Ayan yung una kong pag-review sa kanya. At na-approve nga ako sa kanya agad. And nagbayad ako sa kanya mismong araw na nung due date ko, and pagkabayad ko nga sa kanya ay na-offeran niya na ulit ako. Yung una niyang in-offer sa akin ay 1,000 pesos at ngayon nga ay 4,000 pesos naman. Ayan, your loanable amount is 4,000 pesos, term up to 120 days. Kaya lang ito mga ka-reloan ay every 15 days ang pagbabayad nito. Siyempre, ayan, mag-apply now na nga tayo. At etong my profile ko ay naka-check na siya dyan lahat. Kasi nga, na-applyan na natin to. Yan yung ID card, yung personal information, employment information, bank information, contact information, ay completed na natin yan. Kasi nga, ay pangalawang subok na natin to sa kanya. So, nung time nga na nangutang ako dito noong una, ay talaga naman na kailangan ko rin yan. And thankful din ako na na-approve niya ako dito. At eto nga, kapag namili na tayo ng loan natin ay 4,000 and hindi nga rin ito mababawasan, talagang kailangan na kapag gusto natin mag-loan dito sa pangalawang subo ko na to, ay talagang 4,000 yung kailangan ko i-loan sa kanya. At yung loan term nga niya ay 45 days. Meron siyang 60 days, 90 days, and 120 days. Pero yun po ay hindi ko pa magagamit. Sabi niya pa nga dyan ay maintain a good borrowing reputation to be eligible for credit limits and loan terms. So, kung maganda pa yung magiging status natin dito, at saka palang mabubuksan itong mga ibang araw ng pagbabayad. And yung the maximum credit limit can reach up to 50,000 nga daw mga ka-reloan. Sige, ayan, i-apply loan natin para makita natin kung magkano ba yung matatanggap natin dito sa 4,000 pesos. And yung loan term natin dito ay 45 days nga lang to. At yung total repayment ng 4,000 pesos ay 4,825. Kaya lang mga ka-reloan, meron siyang service fee na 16%. At yung 16% nga ng 4,000 ay 640. So, ang marireceive lang natin dito sa 4,000 ay 3,360. Ito naman mga ka-reloan ay syempre mataas pa rin itong bawas dito. Pero kumpara sa ibang loan application na halos kalahati, halimbawa 4,000 yung ilo-loan mo, tapos yung marireceive mo lang ay 2,000 plus, di ba? Mas okay na rin itong si Isnapera na 3,360 pa rin naman yung re-receive natin. And talaga naman na ito nga ay wala pang 5 minutes, marireceive na natin sa GCash natin. At ito yung mga repayment date natin. Una, dahil nga July 15 ngayon, ay sa July 30 yung unang pagbabayad natin at 1,608 ngayon. So, ganun din sa pangalawang pagbabayad natin at sa August 14 na ngayon. At yung pangatlong pagbabayad natin ay sa August 29 naman ay tumaas naman siya ng piso. Ayan, naging 1,609. At nakalagay din dito mga ka-reloan na the actual repayment date shall be calculated based on the date when the loan is successfully disbursed. At nakanote na rin naman dito kung magkano yung magiging overdue. For late repayment, the below fees will be applied. So, yung penalty nito ay on daily basis, 1% yun. And yung late payment fee, deducted one time lang naman daw yun, at ito ay 1%. So, mga ka-reloan, kapag kinonfirm natin yan, ay sigurado napasok na agad yan sa GCash natin. So, compute naman natin kung ilang percent ba itong tinubo sa atin dito ni Isnapera. Para maging patas, ayan, yung ating pagre-review. Oo. Happy birthday to you. At eto nga siya mga ka-reloan, kung ang kabuuang tubo ay batis na natanggap natin na 3,360 at ima-minus natin yun sa 4,825. Ang kabuuan nga nun ay 1,465. So, yun yung kabuuan tubo niya within 45 days. Isang buwan at kalahati.
At yung average na tubo naman niya bawat araw ay 32.56 pesos. At yung interest rate niya bawat araw ay 0.97%. So, ganun siya mga ka-reloan. Medyo mataas pa rin talaga, pero kumpara nga sa iba ay medyo mas okay na rin ito. Again po mga ka-reloan, paalala lang po na hindi po ito panghihikayat. Siyempre, pag-share lang naman po ito tungkol doon sa mga loan application na na-applyan ko. And so far po, sa dami na nasubukan natin na loan application ay mas better itong si Isnapera. And kahit nga meron akong due sa iba, ay inapprove niya ako. At malinaw din namang nakasaad sa kanya yung mga terms niya and yung mga babayaran natin kung sakasakali man na tayo ay malilate dito. So yun lang mga ka-reloan. Sana ay nakatulong sa inyo itong video natin. Kung meron kayo experience dito kay Isnapera, i-comment nyo na dyan sa ating comment section at i-share nyo na rin itong video natin para makatulong din tayo sa iba nating viewers. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan and hit the notification bell. And mga ka-reloan, sana makaahon na tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system para hindi tayo tuluyang malubog. Yun lang, and thank you so much for watching. God bless you all and see you on my next video. Bye! Ito po yung ating wireless microphone from Boya. Super ganda nito mga ka-reloan. Ang tagal malobat and talaga namang effective yung kanyang noise cancellation. Super cutie pa. Ayan, nandiyan yan sa ating description box. I-check out nyo na. Ito yung kanyang lalagyan. Ayan, super cute. Yun lang and God bless you all. Bye!